Pagka kayo humingi ng pera doon sa nanay nyo, baon nyo 50 pesos per month, per month, kawawa naman yan. Baon nyo 50 pesos per day. Tapos bigla mo sinabi, Nay, pengi ako ng 80 pesos. Sasabihin ng nanay mo, saan mo gagamitin yung 30? Bago ka mabigyan, kailangan mong magpaliwanag. At kailangan yung paliwanag mo ay, kumbaga, maayos. At mapupunta yung 30 pesos na dagdag na hinihingi mo sa maayos na kapupuntahan. Di ba? Eto, humihingi, dagdag 200 milyon tapos pangungupal yung asta. Kaya masisisi nyo ba ang Kongreso? Gusto namin alamin, para saan yung 200 milyon? Tapos wala. Ayaw lumitaw, ayaw magpaliwanag. Ano yun? Tama ho ba yun? Ganun na lang, ganun kasimple na lang ang paliwanag dyan. Diba? Tapos yung mga DDS, ang sasabihin lang ho, naku, pinupolitika si Inday Sara Duterte. Ayaw niya akong magpaliwanag nung idol ninyo. Paano pinupolitika lang? Sabi ni Ma'am Aba, feeling mo ATM ang kaban ng bayan? Diba? Dagdag niya pa sa pagbiyahe niya sa lahat ng ibang bansa. Ba? Ito na po yata ang pinakamasipag na vice-presidente na bumiyahe ho, mga kababayan. Na bumiyahe, ha? Kasi wala naman ho tayong nakikita, mga bossing na ano ng vice-presidente na ginagawa. Panay ho labas-pasok ng bansa. Panay ho, bring him home, bring him home, bring him home, paulit-ulit. Yun lang po. Diba? Iwanan na ho natin yan. Baka umiiyak na, nagngangangal na yung mga DDS dyan. Sabi ni Bajanel Vanderhurst, questionable pa yung 700 million budget niya kasi wala naman siyang project. Puro lakwat siya. Kaya nga po tinatanong gustong alamin kung saan mapupunta yung dagdag na 200 million. Di ba? Ngayon ho, mga bossing, dumito tayo. Breaking news ho ito, ha? Breaking news ho, mga kababayan. Hindi nako, ayoko na lang magsalita. No. Huwag ipilit. Dudugo. Ayan, breaking news ho. 20 minuto o 15 minutos. Nung nakita ko ito, bago tayo magsimula ho, mga bossing, si Jinggoy Estrada, nagkaso. Ako hanggang ngayon, wala pa akong nabibig na depensa ni Jinggoy doon sa mga binitawan po ni Bryce Hernandez Hanggang ngayon po, parang kumbaga, parang puro turuan lang po yung mga senador. May narinig ako galing doon sa isang dating artista na sabi niya, gusto niya isiwalat yung, ewan kung ano, tapos biglang may ipinost na balita nung 2020, nung 2002, ipinost yung balita na yun. Nakalagay doon sa balita, dumugo daw ang puwit ni Jinggoy. Yun yung nabalitaan ko. Yun yung narinig ko. Pero yung patungkol doon sa depensa, wala naman akong marinig. Kung ako dyan, ako yung sinabi ni Bryce Hernandez na kasabwat dyan, papatunayan ko yun. Hindi ako magsasampa ng kaso. No, papatunayan ko yun. Tapos kapag napatunayan ko na at naidepensa ko na ng maigi yung sarili ko, saka ako magsasampa ng kaso. Diba? Ito, sampa una kaso. Pero yung depensa, hindi ko narinig. Look! Senator Jinggoy Estrada files perjury complaint against the former DPWH engineer Bryce Hernandez at the Quezon City Office of the City Prosecutor on Tuesday morning, October 7. Ngayong araw ho. Sabi ko sa inyo, mga 15 hanggang 20 minutos nung bago tayo mag-umpisa, nakita ko ho ito, mga kababayan. It can be recalled that Hernandez accused Estrada of receiving commitments equals about 30%, 25 hanggang 30% daw, of the cost for some flood control projects in Bulacan.
Dapat pinaliwanag na lang ni Jinggoy yun. Di ho ba? Tapos kapag ka yung nakakuha niya na yung simpatya ng taong bayan, oo nga no, naninira lang itong si Bryce Hernandez. Di ba, Ma'am Marites Musni? Naninira lang si Bryce Hernandez. O yan, tama, nasampahan mo ng kaso. Pero yung wala pa tayong naririnig na depensa galing sa kanila, no? Biruin mo, doon sa, kung babalikan natin, yung text message, no? Beng Ramos, tapos kung sino man, yung alias Mina daw ho, pumunta doon sa Senado, no? Dumaan daw kay Beng Ramos para magpa-print lang daw ho. Ang parang nakita ko sa sinusundan, nung kwento na yun, o istorya na yun, na merong isa o merong makikipagkita para doon, para kumubra, o para magdala ng pera, whatever, sa Senado, sa kwento ni Bryce Hernandez Pero yung kwento nila is, yung alias Mina daw ho, magpapaprint lang dun sa Beng Ramos. Galing ano? Ang galing. Parang parehas nung kwento ni Bryce Hernandez, iba nga lang yung ipinunta doon sa Senado. Hindi magbibigay ng pera, magpapaprint lang. Tapos may ipapagawa. Minsan, napaisip tuloy ako kay Erwin Tulfo nun. No? Napaisip ako kay Erwin Tulfo, hindi kaya si Erwin Tulfo gusto lang kampihan. Kasi parang nagkakampi-kampihan na po sila dyan sa Senado. Hindi kaya si Erwin Tulfo kunyari lang sinabi merong ipapagawa doon na barandilya niya para kumonek lang doon sa sinasabi na merong isang senador na tatanggap ng pera. 'Di ba? O para masagip si kunyari ganito, may papagawa akong beranda sa inyo. Ganyan. Tapos para daw kumonek, pupunta kay Beng Ramos, yun yung mismong pangalan nung nandoon sa text message, makikiprint tapos saka pupunta proposal para kay Erwin Tulfo. Feeling ko parang hindi ako believe doon sa istorya na yon. Biruin mo pagkalaki-laking kumpanya, mga bossing, walang printer. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Ninette Salita, ganyan din ginawa niya noon sa PDAP. May dinemanda din siya. Nakalimutan ko ang proponent doon. Yung kay Napoles, 'di ba? Totoo, deny din si Jinggoy. Si Mina ng WJ. Sabi ni Shiro Kansaki. 'Di ba 'yun yung kwenta noon? Yung kwento noon na kesyo daw magpapaprint kay Beng Ramos, tapos yung pinrint na 'yon ay yun yung ipepresenta kay Senator Erwin Tulfo. Tapos kunyari naggalit-galitan si Senator Erwin Tulfo. Nawawala na din ho talaga ako ng tiwala sa Senado, mga bossing. Bakit to? Feeling ko lugi tayo sa kanila kapag kaganyan may mga regudon na mangyayari, na may kesyo may mga kudita na mangyayari, para saan daw ho yun? Para doon sa maiiwas si Bungo at si Bato sa ICC. Para mahinto na yung pag-iimbestiga kay Boss Jewel, Boss Jinggoy at kay Boss Cheese. Hindi ho kaya ganun yun. Kaya meron silang nalalaman na kesyo nagre-rego doon o kesyo nagkukudita daw ho sila doon sa loob ng Senado.